Magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Sige po, Kuya Joshua, huwag mo kalimutan na mamaya, tusenyasan kita. Bali po, okay lang po ba bago tayo magsimula, tayo po munang lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Aming Amang nasa langit, salamat po sa iyong biyaya sa aming lahat. Kami po ay iningatan mo para makapunta dito. Salamat po, Panginoon, sa isang araw na kami po ay makakapakinig ng iyong salita. Hayaan mo po na matanggap namin itong lahat, even ang mga kasama namin sa mga online, Panginoon, hayaan mo na sila din po ay mapagpala, magkaroon ng lahat ng buhay at magamit ang iyong salita para mapagpala pa ang aming kapwa, Lord. Ikaw na po, Lord, ang mangusap sa oras na ito. Binubuksan namin ang aming puso, ang aming isip, ang aming mga tenga at mga mata, Lord. Mangusap ka. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, thank you po very much. Welcome din po sa mga kasama natin online. Ang ating pong usapan ngayong hapon ay medyo seryoso. Sabi nga po natin, seryoso? Ayan, so yung biro ko po medyo konting, meron pero hindi masyado. Bali po, naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Amen po? Ayan. So pagkatapos po nito, I really hope po na yung maririnig natin ay ibabahagi natin sa labas at i-apply natin sa sarili nating buhay. Hallelujah. Sige po. So kung kayo po ay nasa online, pwede po nating i-share to or even pagkatapos po natin, pwede po nating i-share ang message po ng Lord sa araw na ito, ngayong Sunday po. So basahin po natin ang Psalms chapter 90. Yeah. Medyo, ayan, isang verse lang po yan, verse 12. Ayan, yan, maikling-maikli lang. Sige po, 1, 2, 3, go! Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Hallelujah. So sabi po dyan ay number our days. Yan po ang title natin, Numbering Our Days. Alam niyo po, si Mama ngayon ay bloated ang kanyang tiyan. At si Papa din, bloated ang kanyang tiyan. Nag-usap kami kanina, meron ba tayong nakain? Bakit parang pareho tayong mahangin ang ating, kumbaga buong araw natin? And bukod po doon, ay hindi ko mapigilan na makita sila Papa kasi po, ewan ko kung napapansin ng marami, madalas siya hirap na maglakad. At nakikita ko talagang senior na ang aking Papa. At si Mama din po, nagagamit niya na yung senior card. Bumili ako sa Mercury Drugstore, 300, almost 300, mga 260, mga ganon. Pero pag ginamitan ng senior card, 150 na lang. Ang galing, napakamura naman nun. Pero at the same time, habang po nai-enjoy namin ang senior card, ang ganda ng ay napapaisip ako, Lord, hanggang kailan kaya kami ganito? Hanggang kailan kaya namin kasama si pastor? Hanggang kailan namin i-cherish ang muka ng isa't isang naririto? Kasi dito sa mundong to, di ba, minsan kasama natin. Tingnan nga po natin ang katabi natin. Di natin alam, baka isang araw, tayo ang unahin ng Lord. Naku po, di ba? Di natin alam, isang araw, madaming nangyayari. And gusto ng Lord na lahat po tayo na naririto ay tinuturuan, marunong po na magbilang ng araw. Ang dami pong mga araw binibilang. Hindi lang po araw ng kamatayan, ha? Halimbawa po, kapag tayo ay nagpaplano. Di ba kapag may plano tayo, dapat by this year, nagawa ko na to. Dapat by this month, ready na to. Di ba? Kailangan ready na eh. Kamakailan lang po si Pastora sa amin nagtanong dun sa kanyang huling preaching, are we ready? Sigawan ng mga tao. And dito po, tatanungin natin ang isa't isa, are we ready? Amen. Saan po tayo ready? Ayan, magna-number tayo ng days natin. So bago po tayo magsimula, ay gusto ko lang magbigay ng kwento. Wala po dito, pero wala sa sinulat ko, pero gusto ko lang pong magbigay ng kwento na si Jesus po kasi ay nagkwento. Sabi ni Jesus, merong isang mayamang tao na nag-iwan ng kanyang yaman sa kanyang mga katiwala. Maaring ito ay lugar, bahay, kumbaga talagang pamamahalaan, kakasama ng mga yaman niya. At pag alis niya ng malayo, sabi niya, ay makikita niya kung yung pinagkatiwalaan niya, kagaya natin, tayo po yun eh. Si Jesus umalis, tayo ang pinagkatiwalaan ng kanyang simbahan. At sabi niya, makikita kung ang mga taong pinagkatiwalaan niya ng mundo ay mabuti o hindi.
At pagkabalik niya, sabi, magkakaroon daw ng judgment. Sabi, kung ikaw ay matalinong tao, bibilangin mo ang araw at magiging watchful ka. Kagaya ng isang magnanakaw na pupunta sa isang bahay, hindi mo alam kung kailan darating. Di ba? Pero kailangan nagbabantay ka. Grabe no, hindi mo alam, pero nagbabantay ka. Di ba? So sabi, parang araw-araw, kailangan expectant ka. Anytime, pwedeng dumating ang may-ari ng bahay. At bago mangyari yun, sabi, may mga senyales. Sabi niya, sumumpa kasi siya ng puno nung time na yun at namatay yung puno. At sabi, kagaya ng mga punong to, may senyales yun dapat, kumbaga maraming puno, expect ko may bunga yan Kasi maraming dahon, hindi basta ang isang fig tree, kumbaga kapag maraming dahon, hindi yan walang bunga, pero nagulat siya walang bunga. Pero tayo po, dito, ang gusto ng Panginoon, tayo ay hindi lamang panlabas ang senyales, makikita ang bunga sa atin. At na-number po natin ang ating days. Meron pong isang matalinong tao. Siya po ang pinakamataas na IQ sa panahon natin ngayon. Korean po siya. Yan. Ano pong pangalan niya? Yang Hoon Kim. Ayan. Si Yang Hoon Kim po ay meron 276 na IQ. Kita naman po natin. At ginagamit niya ang kanyang title para magsabi na sabi niya, as the world's highest IQ record holder. Lagi niyang sinasabi yan. Yan. Sasabihan niyo, I believe that Jesus Christ is God, the way, the truth, and the life. Dineklara niya na ako, pinakamataas na IQ sa ngayon, naniniwala ako na si Jesus ay Panginoon. At hindi lang yon, meron pa siyang mga ibang mga sinasabi sa online. Makikita niyo po ang kanyang Twitter, ayun ang pangalan niya, Yang Hoon Kim. Sabi niya, sa kanyang calculation daw, na sa year 2060, sabi niya, hindi na raw lalampas doon. Anytime na, sabi niya, anytime, darating na si Jesus. Pero, wala naman talagang nakakaalam ng eksaktong araw na pagdating ng Lord. Even si Jesus mismo, sinabi niya, nobody knows the day kung kailan talaga darating. Pero sabi niya, yan ay sukat lang naman, sabi niya. Pero ang tingin niya daw, mga 2040, mga ganun time daw darating ang Lord. Pero malalaman natin kung tama o mali siya pagka lumampas tayo ng 2060. Pagkatapos niyan. So, ginawa niya ang kanyang assignment, nag-calculate siya. Pero ang pinaka-conclusion na dapat makuha nating lahat is ngayon pa lang, ready na tayo. Ngayon pa lang, araw-araw. Kasi baka yan, hintayin pa natin 2016, hindi na pala tayo aabot doon. Diba? Marami na palang nangyari in between. So, napakahalaga na even malayo pa ang prediction ng ibang tao, sa araw pa lang ngayon, what if? Si Mama po, ay ang kanyang mga magulang ay hati po ang lifespan. Yung isang side, 100 years. Yung kanyang mother side, puro 100 years, 90, 100 at talagang naglalabanan sila ng record. Sa kabilang side naman, yung mga lalaki laging nauuna. 40, 50, 60 at talagang yung 100 years and 50 years, kumbaga napapaisip siya, ano kaya ako doon? Kami rin, napapaisip din kami. Siyempre, pamilya din namin yan Tayo, alam ba natin ang kadalasang edad ng mga magulang natin? Sabi nila, mas malamang sa malamang daw, kadikit nun yung magiging buhay natin. So, hindi namin alam. Ang kanya pong kapatid ay namatay sa age na 55 siguro, mga 55, no? So, 55, wala na. At di namin alam kung hanggang kailan na lang kami. Pero sinasabi namin kay Mama, Mama, grasya ka. Kumbaga, ang grasya po, yun yung pamilya niya na 100 years. Pero anuman ang ibigay ng ating Panginoon is ready na kami anytime. Ito pong matalinong lalaki ay kinalculate niya ang end of the world base dito sa Matthew 24. Basahin niya po natin. Joke lang, di natin mababasa po yan. Masyadong mahaba. Ayan po. Di ba masyadong mahaba? Pero simple na lang po natin. Ayan po, pinasimple na lang po natin. Sabi ni Jesus, sa mga panahong yun, meron daw mga signs. Sabi nga po natin, signs. Ayan, signs na maaari nating makita na ang pagbabalik niya ay nalalapit na. So, ayan po mga ilang example. Maliliit pa rin po yan, palalakihin po natin yan. So, ano po yung mga nakikita nating nakasulat dyan? Wars, calamities, rampant sin, false prophets, and then judgment. So, ano po yung una? Sabi niya, wars. Yan po, nakikita na po natin yan.
Amen. Yan po, nabalitaan natin. Siyempre, unang-una, mga last year pa yata yun, ang Ukraine at ang Russia talagang hindi mapigilan at sinubukan ng gumawa ng peace treaty, pero nagpipitikan pa rin sila ng mga missiles nila. At talagang sakit sa ulo hanggang ngayon, talagang sumisimple pa rin sila ng assassination sa isa't isa. Sa Israel po, nabalitaan natin, unang kalaban, Palestine. Tapos sumunod, yung Iran. And nakita po ba natin yung mga video noon, yung umuulan ng parang mga star sa langit? Kapag ang Pilipinas po kaya, nadali, kunwari, lalaban tayo sa China daw, di ba? Pinaulanan tayo ng ganong kadami. Kaya natin salagin yung ganon? Mahirap. Kasi di ba may Iron Dome sila eh. Tayo wala tayong ganon kapag pinaulanan tayo. Nung isang araw po kami ni Ann dapat, nag-isip po kami, pumunta kaya kami sa India. Ayan. Kaso, nabalitaan namin, inatake daw yung isang lugar nila ng Pakistan. So, parang kinabahan kami. Naku po, baka hindi yata safe mamasyal ngayon doon. So, hindi muna kami tumuloy nung mga time na yon. And then lastly po, si Papa nagkwento sa akin just this week po, ang Taiwan daw. Ang Taiwan ay balak atakihin ng China. At sinabihan niya ang Pilipinas, Pilipinas, huwag kayong makikialam. Amin ang China. At ang Taiwan, sobrang tapang. Ganyan kasi ang style ng divide and conquer. Huwag kayong makikialam. Pagkatapos namin sa kanila, kayo naman ang susunod. Diba? Tapos sasabihin nila doon sa mga iba, Japan, huwag kayong makikialam. Pilipinas muna kami. So, iunti-untiin nila hanggang sa makuha nila lahat. Pero, nakita yan ng Amerika at tumulong sila doon sa Taiwan, sa paglaban. At ang daming rumors of wars. Ang daming nangyayari. At sa dami ng nangyayari, tatagal pa kaya tayo? Sigurado ba tayo na walang magiging gera dito sa Pilipinas? Gaano tayo kasigurado? Within 10 years na hindi naman tayo yung inaatake. Kasi yung mga nandun sa mga isla, nararamdaman na nila ang presensya ng China. So, ayan po ang wars. And then, ano po susunod? Calamities. Yan naman daw po ang next signs. Sino po dito ang nakabalita sa Russia nung kamakailan lang? Ayan, lumindol po. Anong magnitude daw po yon? 8.8. Ayan. 8.8 magnitude. At sabi nila, dyan, sa lindol na naranasan nila, marami daw mga tsunami na aabangan. Sa Japan, sinabi nila, pero ang galing, walang tsunami. Hindi nila nakita ano nangyari. Pero meron pong mga ilan, ayun po, sorry po, ayan sa Japan daw sana yan pero ayan, matinding baha. Sa Pilipinas po, naalala niyo po, nung kamakailan lang, bumaha. Dito po, kumbaga, grabe po. Cavite po yan. Ewan ko kung sa bandang Nobeleta yata yan. Ang taas ng kanilang baha. At even sa bahay po namin, talagang umabot po hanggang tuhod ang baha sa bahay namin. Ang dami nangyayari sa Texas, kamakailan lang. Hindi ko po alam kung nabalitaan yan. Pero ang bilis-bilis. Ewan ko po kung napanood nyo sa YouTube na talagang umangat ng grabe ang baha. At sobrang unexpected po ang dami nang nangyayari sa paligid natin. At maaaring mapapaisip tayo, kailangan pa ba talagang last days na dumating si Lord bago ako maging handa? Baka dito pa lang, yari na eh. Baka dito pa lang, kunin na ako ni Lord eh. Baka gera pa lang, baka calamities pa lang. At alam nyo po, sabi nila, yung kawalan ng tsunami, sabi nila, kawalan ng mga epekto sa atin dito sa Pilipinas, ay minsan daw hindi magandang sign yan. Ito po ay 2 trenches. Ayan po. Ang trenches po, ayan, kita nyo yung parang umbok dun sa gilid ng Pilipinas. Ayan, tapos dun sa kulay pula, meron din siya. Merong Manila Trench and Philippine Trench. Ang mundo po kasi, hindi yan ang mundo po ay hindi yan pantay. Kumbaga, may mga plates na tinatawag na nagbabanggaan yan sa loob. At sa pagbabanggaan ng mga plates na yan, merong napakalalim. Kita nyo madilim yan kasi ang ilaw hindi pumapasok dyan. Sa trench po, pag nilagay nyo ang Mount Everest dyan, doblehin nyo pa. Talagang lubog ang Mount Everest sa loob ng trench na yan. Ganyan siya kalalim. Kahit ilaw hindi tumatawid, sobrang dilim. At yan pong Manila Trench, sabi nila, kahit maliit po yan, ay sabi nila, sa tagal ng panahon ng Manila Trench, hindi tayo nagkakaroon ng matinding lindol. Pag pumitik daw po yan, 9.5 magnitude earthquake ang maaari nating maranasan. At ang feeling po niyan, ay pagka pumitik yung mga plates pong yan, yung tubig magiging tsunami. At sabi nila,
10 feet to 33 feet yata. Mga ganong kataas ang tsunami. Saan tayo pupunta? Sa Manila? Ganon din dun. Saan tayo pupunta? Sa Nobeleta? Traffic po. Naku, hindi na tayo makakatakbo. Maiipit na lang po tayo. Wawalisin na lang tayo ng tubig doon. Diba? So anytime, pwedeng may mangyari. Ayan pa po yung fault line. Iba pa yung fault line. Ayan naman po ay pag ganun ang galaw niyan. So anytime po na sa ating bansa ay biglang magkaroon na ng lindol, sabi po nila, inaabangan daw yung the big one. So ang daming mga maaring causes kung anytime pwede tayong mamatay. Pwede tayong kunin. Ano pa po sabi diyan? Rampant daw ang sin. Ayan. Rampant ang sin. Sige po, meron pa po pala. Sabi ni Jesus, in those days, ang mga tao, madami namang kinakasal pa rin eh. Madaming mga nabubuntis, sabi ng Lord. Ginagawa pa rin nila kung ano yung mga nakasanayan nila. Pero pagdating ng panahon na ang tao ay napapersecute na, sabi, ang mga buntis kawawa, hirap silang tumakbo kahit saan pumunta. Kasi yung bata na dala-dala nila, kumbaga maguguto, mahihirapan at sobrang kawawa daw ang mga nanay na may mga kasamang bata nung time na yon. At kasabay nun, ay maraming traiduran na nangyayari. Maaaring sa kasama natin sa church, may mga iba mawawala. Bakit? Mas pipiliin nila ang kasalanan kaysa sa ating Panginoon. Meron po akong isang kaibigan. Siya po ay kasama namin sa church. At sabi niya, Sep, hindi ko naman madedenay eh. Totoo ang Diyos. Kumbaga sabi niya, hindi ko naman madedenay na talagang tama siya at mali ang kasalanan. Kaso ang sarap kasi. Sabi sa akin ng kaibigan ko, parang natutukso ako, sabi niya na, bumalik na lang kay Lord kapag mamamatay na ako. Eh, hindi natin alam, anytime, biglaan eh. Di ba? Ang biglaan ng pagkuha ng buhay sa atin, sabi niya, natutukso ako, Sepe. Sabi niya, parang maglalaro muna ako sa labas. Sabi niya. At ang sin po sa labas ay kahit saan makikita natin. Manood tayo ng Netflix, manood tayo ng Hulu, manood tayo ng Disney Plus. Ayan po ay isang palabas sa Disney Plus. Sa Hulu, Little Demon. Yan, yung Little Demon po ay anak ni Satan. Siya po ay satanista po at merong cartoons. Papapanoorin po ba natin yan ang mga anak natin? Hindi po. 'Di ba baka tayo pa mismo manood niyan? Baka ma-interest pa po tayo. Sumunod po, concert ni Katy Perry. Yan, baka kilala niyo po yan si Katy Perry. Si Katy Perry po ay anak ng pastor. At alam niya po ang kanyang ginagawa, pero very rampant. Sa concert ground, sa TV, kita niyo na, sa concert, yan ang nangyari. And then sa streets, ayan po, people who demand respect, ayan, nagde-demand sila ng respect. Pero, ayan, tayo, hindi nila nire-respect. Ang Diyos natin, hindi nila nire-respect. Diba? Kumbaga, mga vile na klase ng imagery. Sinensor ko na lang po yung dibdib ng isa, pero sa totoo lang po, child abuse yan. Nagdadala sila ng mga bata dun sa kalye, papakita ng mga genitals ng mga lalaking nakahubad doon, ng mga babaeng nakahubad doon. Abuse po yan. Yung nai-inculcate na trauma sa mga bata po habang nakakita ng ganyan. And then lastly po, dun sa taas, ito po ay shinare ko kamakailan lang sa JGIA. Ang title ay konti na lang. 70 Christians po pinugutan ng ulo sa Republic of Congo. Ayan. So, paano po kung sa panahon natin? Nangyari yan. Naalala ko meron pong nagkakwento. Meron daw isang church, sinugod ng mga grupo ng mga namamaril na tao, mga mukhang terorista. Tapos sinabi ko, sino dito? Ayan. Kung sino dito ang talagang naniniwala sa Diyos, pumila na kayo, papatayin na namin kayo. Yung iba, pwede na umuwi. Yung mga hindi naman talaga naniniwala. And naubos yung laman ng church, ilan lang ang naniniwala. And then sinabi nila, sa totoo lang po, kami ay mga Kristiyano din. At sinabi lang po namin yon dahil gusto namin malaman kung gaano nakatotoo ang simbahan. Kasi po maraming mga nagpapanggap, may mga espiya po ng mga na-time na. Kuya Joshua, ready ka na po ba? Ayan. Yun, ayan. Kunwari po, ayan po kasi may nangyari. Ayan, sige, sabihin mo, walang gagalaw. Sige, sumigaw ka. Ayan. Ayan. So, ayan po, alam niyo po sa Amerika nangyari yan. Merong lalaking may shotgun, tapos
pinagbababaril niya yung mga tao sa loob ng simbahan. Iba, rifle talaga. Uso naman yan Alam naman natin sa US, madalas nangyayari ang ganyan. And then yung iba, pinagsasabi niya pa na PewDiePie daw. Bago mamatay, kung ano pa yung mga sinasabi niya. And ayun po, sabihin na natin, hindi lahat ng tao na nandito ay nadali ng bala ni Joshua. Kuya Joshua, pwede ka pang bumaril ng kung sino dyan, dalin mo dito. Ayun, binaril si Kuya. Ayun. Oy. Ayan, Kuya Harold, dito ka po sa harapan. Ayan. So, titignan natin gaano ka-ready si Kuya Harold. Ayan, Kuya Harold, kunwari, bigla kang nadali ngayon sa araw na to. Ayan, okay na po yun. Nabaril mo na siya, tinamaan na siya ng star sa baba. Ayun. May star po si Kuya Harold. So, ayan, Kuya Harold, meron ka bang mga naisip, like regrets? Ano kayang regrets ng mga tao kadalasan pag sila biglang namatay sa oras? Ari, kinuha na tayo ng Lord ngayon. Siguro po yung mga taong nakasamaan ko ng loob or baka hindi ako nakahingi ng sorry or hindi ako nakapagsabi ng I love you sa mama ko, ganun. Oo. Palakpakan naman po natin kay Harold. Thank you po very much. Sige, Kuya Joshua, isa pa. Mamili ka sa likod. Sa likod. Ayan. Ayan. Ayun po. Sige po. Ayan. Sige po, dito po tayo sa harapan. Ayan. Sige. Ayan. So si Rain, halimbawa ikaw ay namatay ngayon. Meron bang takot na ikaw kunwari ikaw biglang namatay ngayon? Anong kadalasang naiisip ng tao pagka siya namamatay? May takot ba sa buhay nila? Siguro yung mga hindi nakapag-surrender sa Lord, tsaka yung mga hindi nakahingi ng tawad sa mga kasalanan natin. Ayun, maraming salamat, Rain. Palakpakan naman po natin si Rain. And then lastly po, kay Joshua, sige, dito naman banda. Ayan. Oy. Si Papa. Ayan. Meron ba tayong mga problema ngayon, Papa, na kumbaga pinagdadaanan at nagmamatter pa ba yun pagka namatay na tayo? May mga iniisip ba tayo? Siyempre, ang regrets ko ay hindi pa ako ganoon naging lubusan sa prayer tsaka ministry of the word na talagang maibahagi ko ng todo ang word of God. Kasi meron pang ilan dito, hindi ko pa nabibisita, hindi ko pa talaga napapag-pray. Siguro may natitira pa. Natitira pang buhay ko. Makakabisita din ako sa bahay nyo. Kape-kape lang ko. Pwede na. Thank you very much, Papa. So, ayan po. So, sa dami nangyayari, ayun po ang nangyari sa Congo. Biglaan silang pinuntahan sa simbahan, tapos pinaglakad sila, parang pinag-death march sila, and then pinagpupupugutan po sila ng ulo. Grabe po. Buti na lang sa Pilipinas, hindi ganun. Pero sinabi ni Jesus, balang araw, sa buong mundo, ang mga anak ng Diyos ay ipapersecute. At balang araw, sabi, may matinding betrayal daw na mangyayari. Mga anak laban sa mga magulang, kapatid laban sa kapatid. So, magugulat tayo, di ba churchmate kita, bakit mo ako pinenta? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo kami iniwan? Mararamdaman po ang mga iba't ibang klaseng traiduran. Rampant po ang sin sa mga panahong yon. The fact na tinitira natin ang mainstream po na mga nandyan ay maaring makancel na tayo, maaring merong pumatay sa atin, nangyayari na po yan sa ibang bansa at maaring mangyari din po sa atin. Maaring hindi tayo naniniwala pero marami pa po. Ayan, makikita natin, lastly po, sabi dito, ayan, false prophets. Ang church po, even tayo ay under attack. Alam niyo po, kamakailan lang sa, ewan ko kung saan yata to, parang Aglipay ba yun, yung church na, basta hindi ako sigurado kung sa kanilang church yun, pero merong parang Catholic branch na nag-ano po sila, nag-ordain na sila ng trans priest. Ayan. And then sa Church of England, meron naman silang queer priest. Ano po yan, lalaki, babae? Hulaan nyo. Ayan, medyo mahirap po malaman, di ba? Yun din sa kanan. And then even sa mga born-again Christian po, hindi tayo exempted. Siya po ay sa Gateway Church, ang pangalan, at siya po ay may kaso ngayon na nag-abuse ng 12-year-old na babae. And then meron naman po na iba pang pastor na nag-public apology siya. Bakit? Kasi hingi siya ng pera. Tapos siya mag-public apology after ilang months,
Nag-apology na siya, hingi ulit siya ng pera. Tapos, nag-apology ulit siya. Tapos, humingi ulit siya ng pera. So, talagang pabalik siya, balik-balik siya hanggang sa tinawag na siya ng, kumbaga, parang dinabank na siya ng iba't ibang mga Christian pa na sinasabi, teka lang, mahirap na maniwala dito, magsasorry. Tapos, hihingi ulit ng pera. 'Di ba? So, even ang church ay under attack pagdating sa corruption. So, merong false teachings, false messiah, false false church na ini-introduce ang kalaban para maligaw tayo. Ito po ay si Brian Johnson. Ewan ko po kung malinaw sa inyong mga mata si Brian Johnson. Tingin niyo po ilang taon na siya? Ayan, nakasulat po kasi dyan eh. Huwag niyo po akong dayain. Pero ayun po, 47 po si Brian Johnson. Pero sabi niya, feeling niya, 18-year-old ang katawan niya kasi pinapa-scan niya po yan ang katawan niya. Siya po ay billionaire. At ginagamit niya yung billions niya para magmukhang bata. Mukha po ba siyang bata? Ayun, medyo, 47. Pero, ewan ko, sino mas mukhang bata, siya o ako? Ayun po. So, mukha daw siyang 18, sabi niya. Pero, siya po ay naniniwala na hindi siya mamamatay. Sabi niya. Kasi sinusukat niya. Araw-araw, yung hangin hinihinga niya, tinetest niya yung humidity, tsaka kung may pollution ba daw, yung hangin lang yun, bago niya buksan yung bintana. Iinom siya ng tubig, tinitignan niya daw kung yung tubig niya, baka medyo acidic, parang ganyan, may mga pH level niya, na tapos yung tulog niya, kailangan bilang yan. Tapos, kumbaga, lahat ng bagay na ginagawa niya, bilang. At talagang bawat pagkain niya, kailangan merong isang kutsara ng tsokolate, kakainin niya. Ilang pahig kayo, kakain kayo tsokolate, isang kutsara lang. So, ganun ang disiplina niya sa sarili. At sabi niya, ay playfully, china-challenge niya ang authority ni Jesus Christ. Sabi niya, bakit? Kasi I think it's about time na magpalit na ng role model ang billions of people sa buong mundo. Bakit? Kasi daw si Jesus Christ ay nagpapakain ng bread and ng wine. Hindi daw healthy yun. Sabi niya, hindi healthy yun. At saka si Jesus nagpe-preach about sa kamatayan, ganyan. Kasi gusto ni Jesus, ready tayo anytime Pero siya, sabi niya, bilang ang maraming bagay sa kanya, pero sabi niya, hindi ako mamamatay. Naniniwala kayo? Sino mauuna? Siya o kayo? Pero, hindi daw siya mamamatay. Tingin niya daw, mabubuhay siya ng 150 years old mahigit. Sabi, kung hindi siya mamamatay, so tingnan natin, pagdating ng 700 years na, kung nandiyan pa rin siya. Pero, ang daming plano sa buhay ng tao. Hindi natin alam, kahit na hindi ka magkasakit, paano kung maaksidente ka naman? Paano? Ay, sorry, hindi siya magano. Wala po. Ayan. Hindi natin masasabi ano ang dadalhin ng bukas. Yan. So, yan po, nobeleta lang, malapit-lapit. Sige, sabihin na natin, hindi nag-calamity, hindi naggera. Sabihin na natin na hindi pa dumadating ang ating Panginoon. Pero isang biglaan lang, ayan, na-aksidente ka. Ayan, sa nobeleta, nabalitaan niyo po yan, no? Ayan. So, isa po sa mga kagawad sa amin ay nagbabantay na siya ngayon dyan. Kasi po, yung kagawad na nakabantay dyan, nabangga. Tapos meron pong kakilala si mama na bagong graduate, may plano siya sa buhay. Pag-graduate ko, criminology, itong gagawin kong trabaho. Sinagasaan siya ng kotse, baldadong katawan. Di ba? So parang lahat ng plano mo, down the drain. So subukan natin tumakas dyan. Punta tayo airport. Ayan, pati sa airport, meron pa ring batang nadali noong time. So, eto po, sa nobeleta, ewan ko kung nakita niyo po yan, yung bumagsak dun sa tulay, malapit sa, sa Lola Nena, nung yan? Kay Soriano, ayun, so sa Soriano, ayun po, nakita natin. So, anytime, magugulat tayo, yung biglang bumagsak, may kotse. Ito naman po sa taas, sa SCTEX naman po yan, mga kabataan po yan, na papunta ng youth camp. So, kamakailan lang po, nag-a-announce kami, magkakaroon po ng youth camp ang YWAB. Papunta ka na lang doon, bigla-bigla pang may mangyayari na ganyan. So, ang daming bagay sa plano sa buhay natin, ang maaaring hindi matuloy. Bakit? It is the Lord's will that will prevail. Diba sabi, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's will that will prevail. Alam niyo po, maraming mga tao, nai-stroke sila biglaan, gabi. Diba? Matutulog ka na lang, gugulat ka, pag gising mo sa umaga, hindi na gumagalo yung kalahati ng katawan mo. Di ba? Hindi natin alam Kaya po, ulit ko, tanungin sa isa't isa sa atin dito, bilang na po ba ang araw natin?
napakahalaga po na tayo ay very cautious. Anytime, pwede tayong kunin ng ating Panginoon. Ako po ay very much nawiwili po sa pagtingin dito. Ito po ay Calax, bandang Wilcon po yan. Pag napadaan kayo sa Wilcon, excited po ako dyan. Kasi konting daan lang, nasa Dasma ka na. Nasa Tagaytay ka na. Nasa, Batangas ka na. Tapos nasa, SLEX yata yan, banda dito sa dulo, yan sa kanan, SLEX. So, sa dami ng mga daan, excited po ako dyan kasi konting biyahe lang, makakapunta ka na sa iba't ibang lugar. Pero lahat po ng plano, maaaring isang lindol, isang tsunami, lahat ng budget na ginastos dyan, yari na po tayo. 'Di ba? Isang matinding the big one lang ang maabangan natin. So, napakahalaga po na ready tayo. So, paano po tayo magiging ready? Let's address these 3 things. Yan po yung mga natanong natin kanina. Regrets. Pag tayo po ay biglang kinuha ng Lord, meron pa ba tayong mga bagay na ginusto natin gawin or pinapagawa ng Lord sa atin pero hindi natin nagawa? Yan. So, syempre, bibilangin natin ang mga araw natin. Maaring 5 araw. Kunwari, 5 araw na lang ang meron tayo. Magagawa na kaya natin yung mga ilang mga bagay na, sabi ni Kuya Harold kanina, yung makapag-sorry sa mga kaaway ko, yung makapag-I love you sa pamilya ko. Maaring yung iba, hindi sila madalas mag-I love you. Sa bahay po namin, araw-araw, kapag lumalabas, kapag kumbaga nagpapaalam, we make sure, maaari kasing last na yun eh. Maaari hindi ako bumalik. Meron nga mga kabataan, di ba, nababalitaan natin na kabataan, nagpaalam lang. Sabi, maggagawa lang po kami assignment. Yung pala nagdroga, tas patay na, 2 kabataan. Meron naman yung napatay sa selos, na kabataan. Sipin mo, nagselos yung isa, pinatay ka, nagulat ang mga tao. So, ang daming mga nangyayari. So, every time kami umaalis ng bahay, bye-bye pa, I love you. Bye-bye ma, I love you. Kumbaga, we make sure na nasasabi namin ang mga kailangan masabi. So, regrets. Sabi dito sa James 4, chapter 4, verse 13 to 17. Look here, you who say, today or tomorrow, we are going to a certain town, and we will stay there a year. We will do business there and make a profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Sabi, paano mo nasabi kung anong bukas mo? Your life is like a morning fog. It is here a little while, and then it is gone. What you ought to say is, if the Lord wants us to, we will live and do this or that. Otherwise, you are boasting about your own pretentious plans, and all such boasting is evil. Remember, it is a sin to know what you ought to do and then not do it. Ayan. Ayaw ng Panginoon na pinagpapabukas pa natin ang pwede naman natin gawin ngayon. Si Ann po ay ayaw niyang magkaroon ng pagsisisi kasi sabi niya, gusto ko po ang aking pamilya balang araw ay magkaroon kami ng Bible study. Ngayon, kailan pa niya gagawin yon? As soon as she can, di ba? Sabi niya, susunod na makita ko ang aking pamilya, ay i-invite ko sila magkaroon ng Bible study. Kasi ayoko na balang araw ang pamilya ko, ako lang ang kasama ng Lord. Tapos balang araw ang pamilya ko, pinagpabukas ko ng pinagpabukas, nagsisi ako sa buhay. So ano po ba ang mga plano natin sa buhay na hindi pa natin nagagawa? Maaaring binigyan tayo ng Lord ng talento na hindi natin ginagamit. Maaaring binigyan tayo ng Lord ng pangarap na hindi natin sinusunod. Maaaring binigyan tayo ng Lord ng assignment na hindi natin ginagawa. So mahalaga po na malaman natin, palitan natin ang regrets na meron tayo. Hindi na naman po gumagana ang ating pero palitan po natin ang regrets na meron po tayo. Alam niyo po, may isang pamilya, nagpatotoo po sila. Nagpapasalamat po kami sa Lord kasi pinagaling niya yung anak naming may sakit. Diba? So, 1 week later, namatay yung bata. Yung pamilya nagsisi. Ba't ba kasi nagpatotoo pa kami? Nakakahiya tuloy. Sabi, nagpagaling ang Lord, tapos makukuha din naman. Nag-backslide sila for many years, and naghirap tong pamilyang to. And then later on, na-realize nila, teka lang, bumalik na tayo sa Panginoon. Yung buhay namin is in darkness. Sisi sila. Alam niyo po, instead na magsisi tayo sa huli, ang gusto ng Panginoon, umpisa pa lang, magsisi na tayo. Kesa sa dulo tayo magsisi, umpisa pa lang ay magrepent na tayo. Sabi nga ni Jesus, di ba, repent, for the kingdom of God is at hand. Malapit na dumating ang kingdom ng Lord ngayon pa lang. Yun ang inaabangan, di lang naman kamatayan eh. So instead ng puro regrets ang buhay natin, why not makita natin on a different light? Di ba ang Lord nag-extend ng 1 week sa buhay ng anak mo noong time.
Pero sa kanila, nagsisi sila noon. Pero Lord, thank you po. May ibang mga tao, ang buhay nila 100, yung iba 40, 50, yung iba less than 10 years lang. Pero Lord, thank you po. Binigyan mo kami kahit papaano ng anak na nakasama ng 9 years. 'Di ba? Kasi maaaring yun lang eh. 'Di ba? Si Jesus nga, 33 years old, 'di ba? Wala na, okay na siya. So, hindi po pare-pareho ang lifespan natin. Pero anuman ang taon na ibinigay ng Panginoon sa atin, ito man ay 30, ito man ay 25, ito man ay less than 15, 'di ba? Maging mapagpasalamat po tayo sa ibinibigay ng ating Panginoon. So let us not dwell on regrets and turn it into gratefulness. Amen. So wag po tayo sa regrets nakababad, kundi puro pasasalamat. Lord, thank you po kasi may plano ka sa buhay ko. Thank you, Lord, mula nung sinunod kita ay nagagawa ko na ang nais mo sa buhay ko. Nagiging liwanag ako sa aking kapitbahay, sa aking pamilya. Lord, inubos mo ang mga kaaway ko kasi ginawa mong kapamilya ko. Lord, ginamit mo ako bilang blessing sa mga taong mahal mo din. Puno tayo ng gratefulness. Yan ang gusto ng ating Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Sige po. Ngayon, ay next naman po tayo. Dito naman tayo sa fear. Ayan po. So maraming tao ang takot mapunta sa impyerno, takot magkaroon ng sakit, di ba? Takot magkaroon ng kumbaga, mga komplikasyon sa katawan, ganyan. And eto po sila Peter nung time, natakot po silang mamatay. Kasi bumagyo eh. Bumagyo ng sobrang tindi sa bangka nila noon. At sabi nila, Panginoon, mamamatay na po kami. At si Jesus, pinatigil niya ang bagyo. Nagulat sila. Sa tingin niyo po, bakit natakot sila Peter? Kasi mahululunod, mamamatay sila eh. Yun ang nasa isip nila. Pero anong in-address ni Jesus? Anong sabi ni Jesus nung time na yan? Sabi ni Jesus, nasaan ang inyong pananampalataya? Ang sabi ng Panginoon, di ba, hindi tayo dapat sa kamatayan natatakot eh. Ang kamatayan kasi saglit lang yan eh. Sabi, meron niyang kanta si Ate Jean kanina eh, sa kanilang kanta na maglaho man ang buong mundo. Ikaw, Jesus, ang sandigan ko. Sa kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Kasi kahit pa mamatay ang kanilang mga katawan, kayang-kaya silang buhayin ulit ng Panginoon. At dahil kasama nila ang Panginoon, wala silang dapat ikatakot. Sabi nga, balang araw, di ba, death and the grave is thrown into the lake of fire. We're thrown. This lake of fire is the second death, sabi sa Revelation. Kahit ang kamatayan, ibabato sa lake of fire. Bakit magkakaroon tayo ng resurrections? Sabi ni Jesus, nung time, is, dear friends, don't be afraid of those who want to kill your body. Ano ba yung mga makakapatay? Kaaway ba yan? Naniningil ba ng utang yan? Or yan ba ay karibal natin? So sabi, wag tayo, kahit bagyo yan o kahit lindol yan, wag tayo matakot dyan. So they cannot do any more than you, to you after that. But I tell you, whom to fear, sabi ni Jesus. Sasabihin ko sa inyo, saan nyo ilalagay ang takot ninyo? Sabi ni Jesus, fear God. Sabi nga po natin, fear God. Ayan po ang aking suot ngayon. The fear of God. Yan, fear God, who has the power to kill you and then throw you into hell. Yes, He is the one to fear. Sabi ni Jesus, sa ating Diyos tayo matakot. Bakit? Kasi ang ating Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Pinakamakapangyarihan. Wag na wag tayong lalaban sa Diyos. Bakit? Ang Diyos na to ay justice, di ba? Ang Diyos na to ay good. At ang gusto niya, nagmamahalan tayo, inaalagaan. Pag tayo nagrebelde sa ating Panginoon, ibig sabihin, yung mga minamahal niya is ipapahamak mo. Yung mga mahal niya, ibig sabihin, hindi mo kasi nagre-rebelde tayo sa Diyos eh. Siya ang source ng buhay. Pag lumayo ka sa buhay, saan ka papunta? Sa kamatayan. Siya ang source ng pagpapala. Pag lumayo ka sa pagpapala, saan ka pupunta? Sa kahirapan. Ang gusto ng Diyos, sabi, ang Diyos daw ay parang leon. Sabi, ang leon, di ba, nakakatakot, dangerous. Dangerous ang ating Panginoon. Hindi yan dapat na sinisimple-simple, parang araw. Tayo ba gusto nating lumapit sa araw? Di ba? Baga, hindi tayo dapat parang simple-simple na lang kapag uma-approach sa ating Panginoon. Leon, dangerous, pero good. Dangerous but good.
buti na lang itong leon to nandyan para protektahan ka. Pero paano ka poprotektahan ng leon to kapag ikaw malayo ka? Pag si Satan gusto kang atakihin at napakalayo mo sa iyong Panginoon, di ba? Hindi ka mapoprotektahan. Lumayo ka eh. So the fear of God, ang gusto ng Panginoon na i-apply natin is mag-abide tayo sa Kanya. Maging dependent tayo sa Kanya. That is what it means na lumapit sa ating Panginoon. So ang gusto ng Lord, lagi tayong kasama niya, mag-build ng relationship. Kasi karamihan ng tao, kaya sila takot kasi wala silang relationship. Maraming tao po hanggang ngayon takot pa rin sa hell. Pero hindi na tayo dapat natatakot doon. Bakit? Sabi sa John 3:16, God loves you. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave Jesus, His only begotten Son, that who shall ever believe in Him should not perish. Hindi na tayo magpe-perish. Bakit? Kasi we believe in Jesus eh. Di ba? Hindi na tayo dapat matakot sa hell. Hindi na tayo dapat matakot sa kahit anumang maaring umatake sa akin kasi ipagtatanggol tayo ng Diyos nating buhay. Ang Diyos natin na magbibigay ng pagpapala sa atin at kung sino man ang lalaban, yari sila sa Diyos natin. Sa pinaka-dangerous but good God na meron tayo. Napakahalaga lang meron tayong relationship. Alam niyo po, nung prodigal son, maaaring narinig niyo na po ito, yung isang anak ng mayamang tao na umalis at naghihirap. At nung bumalik siya, tuwan-tuwa ang tatay. Meron po yung kapatid. At yung kapatid pong yung sabi, kahit isang maliit na baka o guya, hindi man lang ako humingi sa'yo. Sabi niya, hindi ako humingi. Sabi niya. Sabi ng tatay, ba't di ka humingi? Sabi ng tatay, lahat ng akin sa'yo. Kapag kami relationship tayo sa Lord, huwag tayong mahiya na makakahingi tayo sa ating Ama. Sa araw-araw ng buhay natin, humingi tayo ng pagpapala ng Diyos natin. Di ba? Let us turn our fear into faith. Gusto ng Panginoon natin na tayo ay dependent sa Kanya, na tayo ay laging malapit sa Kanya. At kapag meron tayong faith and meron tayong gratefulness, mas masaya ang buhay, mas ready na tayo. Anytime pwede na tayong umuwi kasama ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Sige po, for the last, ayan po ang last na pag-uusapan naman natin. Ayan. Problems. Ayan. Ang problems po, meron po ba tayong problema ngayon? Ako po, meron akong pinoproblema ngayon. Di ba? Lahat po tayo, maaaring may problema ngayon. Pag nakuha na po ang ating katawan, nung balang araw, namatay na po tayo, nagmamatter pa ba yung problema natin? Hindi na eh. Di ba? Maaaring may mga problema tayong lahat. Ito po, isang example ng taong may problema. Sabi ni Jesus ulit yan, na nagkwento siya. Last story na po natin sa Bible, and then may later pa po. Pero, ayan, sabi, then he told them a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. May mayamang tao na marami ang ani. He said to himself, what should I do? Yan ang problema niya. I don't have room for all my crops. Ang dami-dami kong pag-aari. Ang dami-dami kong yaman. Anong gagawin ko? And then he said, I know! I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And I'll stock and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now, take it easy. Eat, drink, and be merry. Okay, sige, magpapayaman pa ako lalo. Palalakihin ko yung warehouse ko. At sobrang yaman ko, press ko na lang ang buhay ko. Pero nagsalita ang Panginoong Diyos. At sabi niya, but God said to him, you fool! You will die this very night. Then who will get everything you worked for? Yes, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. Ang mga problema po natin, pagka kinuha, wala na yan eh. Hindi na natin iisipin yung kung wala tayong pambayad sa ganyan kapag nakuha na natin ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon is ngayon pa lang mag-store na tayo ng treasures in heaven. Ano ba yung treasures in heaven na yan? That is actually relationship. Deep relationship with our Father God and deep relationship para sa isa't isa. Kilala niyo po ako, lagi ko sinasabi, kayo ang yaman ko. Kahit di ko madala ang bahay ko sa kalangitan, pagka nakita ko kayo doon, alam ko, tutulungan niyo akong gumawa ng bahay. At tutulungan ko din kayong gumawa ng bahay. Yun ang tunay na yaman. Doon po, tulong-tulong tayo, sama-sama at nagmamahalan. At kasama natin ang ating Panginoon, lahat ng problemang iniisip natin dito sa mundong to, mawawala na ng saysay.
Pero, ngayon, nandito pa tayo eh. Bakit kaya? Bakit kaya nandito pa tayo? Bakit kaya nung na-save na tayo, tinanggap na natin si Lord, may faith na tayo, hindi pa tayo kinuha ng Lord? Bakit po, sa tingin natin? Bakit nandito pa tayo? Kasi meron pang purpose sa buhay natin. Meron pang dahilan kaya tayo nandito. Gagamitin pa tayo ng Panginoon para magsalba pa ng ibang buhay. Sabi ng iba, ready na sila. Anytime, sige, mag-tsunami na po tayo dito. Meron na akong pananampalataya sa Lord. Sige, okay, biglang nagkikita-kita tayo sa langit. Pero, Mama, Bunso, Lola, hindi pala natin nasyaran ang ating pamilya. Kasi tayo lang yung naisip natin. Kagaya nung mayamang tao kanina, sarili niya lang yung naisip niya. Ang mga kapitbahay natin, mahal din niya ng ating Panginoon. Mga kapamilya natin, mahal din niya ng ating Panginoon. Alam niyo, si Paul ay na-caught up po siya sa third heaven niya tayo. Noong time si Paul, na-caught up po siya. Sabi niya, nakita ko na ang ganda ng kalangitan. Pwede na akong umuwi. Pero sabi ni Paul, for your sakes, sabi ni Paul, para sa mga batang Kristiyano pa at para sa mga ibang kailangan makarinig ng gospel of Jesus Christ, nanatili ako. Gagawin ko muna kung ano yung purpose ko, and then later on, makakabalik na ako. Pagkatapos na po, ang purpose natin, makakauwi na tayo sa ating Panginoon. But the fact na nandito pa tayo means gusto pa tayong gamitin ng ating Panginoon. So yung problems po yan, itatransform po natin yan eh. We will turn that problems into purpose. Tingnan nga po natin ulit ang ating katabi. Ayan. Paano po pala kung ang purpose natin ay tulungan natin ang isa't isa? Maring may problema yan. Nandiyan. Ikaw wala kang problema ngayon. Next time ka pa. Pero yung iba, ngayon may problema. Gusto ng Panginoon, kung sino ang wala sa ngayon ay tinutulungan ng meron sa ngayon. At kung sino ang meron ay tumutulong sa wala. Ganyan ang gusto ng ating Panginoon. Mabuhay tayo bilang liwanag. Mabuhay tayo bilang pagpapala sa ating kapwa. So let us turn our problems into purpose. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Tayo ay nagmamahalan at yan po, pag yan in-apply nating lahat, tayo ay makukumpleto. Ang buhay po natin dito, yung ibang tao po kasi kapag may problema sila, para silang hell on earth ang nararanasan nila. Para silang dito pa lang sa lupa, parang hirap-hirap na. Pero kapag nakasama nila ang liwanag kagaya natin, sabi ni Jesus, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Dito sa lupa, gaya sa langit. Dito pa lang, kapag nagtutulungan tayo, pagdating ng ating Panginoon, balang araw makikita niya, faithful ang taga-JGA. Well done, mga servants ko. Kasi maaalala natin, ito po, sige, hindi tayo napatay ng calamity. Hindi tayo napatay ng gera. Hindi tayo napatay ng rampant sin. Hindi tayo nalinlang ng false prophets. Meron pa pong susunod, the judgment. Sabihin na natin, hindi namatay yung etong taong to, may judgment pa rin. Kamusta ka? Ginamit mo ba yung talentong ibinigay ko sa'yo? Ginamit mo ba yan para mang-abuso? Ginamit mo ba yan para magpala? Ginamit mo ba yan para maglingkod? At kung ikaw ay naging isang mabuting tagapaglingkod, pagpapalain kang lubos ng ating Panginoon. Yan ang buhay na puno ng purpose. Hallelujah. So sa araw pong ito, and I'm going to do my purpose, I will give an invitation. Kung meron pong bago dito, hindi po ako sure if meron or kung mga kasama po natin sa online, gusto ko pong mapasaulo sa atin ang John 3:16. Yan pong verse na yan ay nakapagbago ng napakadaming buhay. Ang buhay po ng aking nanay, diyan po na bago. Ang buhay po ng mga ilan sa tita ko, ang pastora, diyan po na bago. Ano po yan? Sinabihan sila, narinig ni Mama sa TV noon sa 700 Club at maaring sa mga nanonood po sa online, ito po ay marinig nyo. Ang sabi ni Jesus, For God so loved the world. Medyo i-rephrase natin ng konti. God loves you. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. God so loved the world so much that He gave His only begotten Son. Sobrang pagmamahal niya, nagbigay siya. Si Jesus. And who shall ever believes in Him should not perish but have eternal life. Ayoko po na lumabas tayo, matapos tayo sa usapang ito ngayon, na matapos ang online natin, na hindi pa rin tayo in a relationship sa ating Panginoon. Napakahalaga po makilala natin siya. Ang Diyos na nagmamahal sa atin.
Ayaw ng Diyos na tayo ay mapunta sa impyerno. Ang gusto niya, tayo ay manampalataya sa Kanya. At kung kayo po ay gustong manampalataya kay Jesus, gagamitin niya po kayo para maging pagpapala pa para sa iba. Okay po ba sa atin yon? Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Hallelujah. Kung kayo po ay hindi pa sigurado sa pag-ibig ng Diyos natin at hindi pa natin, natatakot pa rin po tayong mamatay, iniimbitahan ko po kayong manalangin sa isang maikling panalangin. Si Jesus po ay gagawin nating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Hallelujah. Sige po, maaari niyo po akong sabayan sa panalangin ito. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Tulungan mo po ako. Iligtas mo po ako. Linisin mo po ako. At gamitin mo po ako. Mula sa araw na ito, ikaw na ang aking tagapagligtas at Panginoon. Masunod ka sa buhay ko at isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Nagtitiwala po ako sa iyo. Maraming salamat po sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Mga kapatid, kung sumunod po kayo sa panalangin yon, I believe kayo po ay na-born again. Ang inyong pong dating pagkatao ay wala na. Ito po ay patay na. At mula sa araw na ito, gamitin po natin ang bagong buhay na binigay ng ating Panginoon para maging pagpapala sa ating kapwa. Maglingkod po tayo. Welcome po tayong bumalik dito. Mga kasama natin sa online, pwede po tayong pumunta dito sa San Antonio, JGA. Ayan po, hopefully makasama po namin kayo. And ayun po, hopefully kita-kits po ulit next Sunday. God bless you po. Thank you po.